May mali sa sumbong ng Pangulo. Ang ginamit na batayan ay MYPS. Kaya kahit anong gawin sa pag-iimbestiga ay walang mangyayari. Pakinggan natin ang pag-imbestiga ni Senador Marcoleta. Yung sumbong sa Pangulo, ang ginamit na batayan ay yung MYPS. Opo, yun po ang ginamit na batayan. Yun po ang ginamit na batayan, kaya mali po lahat. Pati po ang committee ito ay na-mislead. Alam po nyo kung bakit? Po, Mr. Chairman. Ang MYPS po, ang ginamit dyan, puro initial na coordinates. Sana wag ka nang binubulungan muna niyan para... Ako po bilang personal kong pangtulong sa committee ito, ako lamang po nakakita na ng halos 14 na discrepancy sa mga coordinates na ibinigay sa sumbong sa Pangulo. Naniniwala po ba kayo? Mamaya bibigyan ko kayo ng kopya at ibibigay ko rin sa komite ang 15 proyekto na mali ang coordinates. Posible po yung sinasabi ninyo, Mr. Chairman, na may maling coordinates. Nakikita na rin po namin yan ngayon sa ongoing investigation namin. Yung Mr. sumbong Chairman. sa Pangulo ay mali at ang nakikita ko po rin halos 100 o isang libong proyekto mali ang coordinates. Ibig sabihin, kahit ano pong gawin yung pag-iimbestiga, kapag hindi po ninyo sinolusyonan ito, lalo po kayong malalagay sa misleading situations. Naniniwala po kayo? Naniniwala po ako. Kailangan pong solusyonan ito at ayusin itong mga sistemang ito. Ang PCMA po ang sinasabi nila, geotag at real time. Hindi po totoo yan. Naniniwala po kayo? Opo, Mr. Chairman. Kailangan po ninyong makita yung kabulukan ng sistema. Kaya po kanina nalulungkot ako sapagkat wala dito si Yusek Cabral. Alam po ba ninyo na si Yusek Cabral ay nag-text kay Senator Soto? Opo, nakita ko po yung privilege speech po ni Senator Lacson na pinakita yung text message. Concentrate po tayo sa text niya kay Senator Soto. Yung po'y ginawa niya nung kami po ay ma-proclaim bilang senador. Tinanong po ba niyo siya kung bakit niya ginawa yun? Opo, tinanong ko po siya. In fact, nung una ko pong siyang tinanong, sinabi po niya wala siyang communication kay Senator Soto. Na hindi totoo. Well, clearly po, hindi po totoo dahil lumabas po yung text message at kinonfront ko po siya ulit at nagpaliwanag po siya na sinasabi po niya, siya po daw ay nagtatanong kung meron pong priority project ang opisina ng senador, which is clearly hindi consistent po dun sa unang sinabi niya sa akin. Sinabi nga po ng ating chairman sa kanyang privilege speech, Yusek Cabral was lying to her teeth. Totoo naman eh. Bakit po niya ginawa yun? Siguro po, meron po siyang tinatago, Mr. Chairman. Hindi lamang po yun. Nagpresenta siya, gusto niya sigurong masiyahan si Senator Soto sa pag-aakala niya noon, Senator Soto kasi is a contender for Senate President. Tinanong niyo ba siya kung si Senator Soto lang ang tinext niya? Sabi niya, sana makita ko yung priority niyo, 500 million for now. Ibig sabihin, may trans pa yun eh. Alam po ba niyo kung meron pa siyang tinext na ibang senador sa ganun ding pamamaraan? Wala na po siyang sinabi sa akin gano'n, Mr. Chairman. Naniwala naman kayo na wala na siyang sinabi? Siguro ho, mahirap pong maniwala kung yung una ko Dapat parang sana tanong. po bago niyo inallow siya na mag-resign, ay talagang pinagtatanong, dito po kasi nakasentro yung sinasabi ko sa inyong talamak at bulok na sistema ng DPWH. Hindi po siya dapat makalampas doon eh. Sayang po. Pero sa mga susunod sanang pagkakataon, kailangan nakaharap siya rito dahil iisa-isahin ko sa kanya para po makita rin ninyo bilang kayo po ay bagong pinuno ng DPWH. Mamimislead po kayo sa napakaraming pagkakataon. Katulad lang po yung sinasabi ni Senator Amy kanina doon sa mga flagship projects, foreign assisted projects, deliberately po niyang binabawasan yun eh. Nilalagay pa niyo sa convergence. Alam po ba niyo yung mga convergence projects ng DPWH? Opo,